Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. After ko mailagay itong PCB valve niya, kung makikita nyo, inilagay ko na itong hose pati yung clamp niya. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong camshaft sensor niya. Dito pa rin yan sa valve cover. Pag nailapat ko na yan, ilagay ko na itong bolt na number 10. Ipakabit ko na yan sa thread niya. Tapos gamit itong socket wrench sa number 10, i-final ko na yung higpit. Tapos ito namang connector ng camshaft sensor, kung makikita nyo, ikinonect ko na yan. Pati itong isa pang hose, ikinonect ko na yan dito sa valve cover. Meron din siyang clamp mga boss, kaya gamit kayo ng plier para maipit niya itong hose. Dahil sa okay na ako dyan, dito naman ako sa solenoid valve na after ko nga mahugot yung socket wire niyan, gumamit kayo ng socket din sa number 10 para maluwagan nyo yung bolt na number 10 dito sa solenoid valve. Dahil sa maluwag na yan, tinanggal ko na itong bolt na number 10 tapos gumamit ako ng flat screw para masikwat ko palabas itong solenoid valve. Sa pagsikwat na gagawin yung mga boss, syempre naman dahan-dahan lang para hindi yan masira. O ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong solenoid valve niya. Nakita nyo mga boss, kinapitan din siya ng mga tumigas na langis. Possible na yan sa dahilan, kaya meron itong check engine. Pinas forward ko na yung paglinis mga boss, medyo pagod na rin ako at nahihilo na. Pangalawa, rest time na rin, mag-aalas 9 na ng gabi. Siya nga pala, ulitin ko lang, ang problema ni customer, kung napanood niyo yung part 1, maingay yung makina nito. Meron siyang knocking, kalansing, magaspang yung andar ng makina, hindi stable ang idle, meron siyang check engine, at namamatay yung makina pag natatraffic. Na ang hatol dito, top overhaul, 60,000 sa sinisingil. Pero pwedeng mauwi yun sa overhauling na mas malaki pa yung magagastos ni customer. Wala nga siyang budget. Isa pa, kailangan niya rin ng sasakyan para pag nagpa-check up siya at paano hindi siya mahirapan. Balik na ako dito sa ginagawa ko. Sa paglagay nitong solenoid valve, same procedure lang naman din kung paano niya siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Yung filter nga nito, nakalimutan ko lang linisan dahil sa sobrang pagod. Sabi nga ni customer, may ibang araw pa naman na pati nga yung oil pan, ibababa ko para malinis ko yung strainer. Ayan mga boss, nailagay ko na itong solenoid valve. Kaya tanggalin ko na itong engine cap niya. Tapos ipa-flashing ko ulit itong makina gamit niya itong Revex 40. Yan na yung pangalawang beses na pag-flashing na gagawin ko dito sa makina ni customer mga bossing. Malaking bagay yan para malinis niya itong mga daanan ng langis dito sa loob ng makina. After ko maisalin yung 3 litrong langis, inilagay ko na itong engine cap niya, tapos yung air filter nito, palitan ko muna. Sabi ko nga pala kay customer, 50-50 yung chances na mawala yung ingay dito sa makina. Pero yung pagpalya at yung check engine, pati yung hindi stable na idle, may chance na mawala yun kasi hindi naman singaw yung balbula nito. Yung knocking dito sa makina pwedeng mawala, pati yung gaspang nung andar, pero may papalit dyan yung Logitech. Pa-start ko na itong makina. Okay, start! Yun, umistart na itong makina, nawala na yung palya, pati yung knocking, wala na rin. Eh, sabi ko sa'yo, pag nalinom ka. Siya nga pala mga boss, para malaman nyo yung talagang problema nito at kung gaano kaingay yung makina, panoorin nyo yung part 1. Kaya lang mga boss, natakot si customer kasi nga may biglang umusok dito sa likuran ng makina. Sa pang final kasi na paglinis na ginawa ko dito sa cylinder ni customer, gumamit ako ng diesel, tapos paintbrush. Hindi naman maiwasan, natalsikan itong exhaust manifold niya. Kaya ngayon, umuusok. Pero madali lang mawala yan. Kaya mga boss, umuusok na. Mamaya-maya lang, liliyab na yan. Pero bago mangyari yon, syempre naman, nagpakuha na ako ng tubig. Baka tubig ka. At ito na yung tubig mga boss. Buksan ko na itong exhaust manifold niya. Para maling diesel. Diesel yan. Ayan mga boss, maya-maya lang mawawala na yan. Lalo na pag pinunasan ko. Nag-aalala si sir eh. Tagalin na natin para mag-listo ng ubo. Diba? Oh, wala usok, sir. Okay na. Di ka na kinakabahan. Hindi na. Malakas ang paniniwala ka. Ano sabi sa'yo ano, yung overload ang makina, di ba? Hindi sana pabayaan sa chainsaw, no? Nagkaroon siya ng ingay. Ayan yung sinabi ko kay customer na after ko yan magawa, may lalabas ito na ingay. At ito na yon yung Logitech. Ay, sorry po, ma'am. Excuse me po. Check engine pa rin, ano? Yun lang, nung sinilip ko dito sa dashboard, meron pa rin siyang check engine. Pero matatanggal yan. At least, wala yung problema yung malaki. Before kasi mga boss, grabe ingay nitong makina ni customer. Dahil nga sa dumi ng langis, nabaran na yung mga oil passage niyan at nagkaroon siya ng low oil pressure na pwedeng masira ang makina. Itabi nyo muna yung pang-overhaul nyo.
Nabibili ko ng gamot ko. Pambili mo rin ng gamot. At dahil nga sa naka 15 minutes na naka-start itong makina ni customer, Pakipatay na makina. tsaka ngayon ako iilalim dyan, dala ko itong box wrench sa number 17, luluwagan ko na itong drain plug. Pag maluwag na yung mga boss, kakamayin ko na yan para tuluyan ko lang tanggalin itong drain plug. At kung makikita nyo yung langis nyo, nagkulay kalawang na itong tumutulo eh. Gamitan ko ng alam blower itong makina. Ayan o mga boss, kung makikita nyo, lumakas na yung pagtulo ng langis. Kasi nga, hinanginan ko yan dito sa ibabaw ng makina niya. At pag wala nang tumutulong langis, punasan ko muna itong oil pan, yung pagkakabitan ng drain plug. Tapos ilagay ko na itong drain plug niya. Tsaka ako ngayon higpitan yan gamit itong box wrench na number 17. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, magsasalid na ako ng langis. May nakaredy si customer na 4 na litro. Pero 3 litro lang muna yung ilalagay ko. Dahil nga sa pagdagkulang naman, after mong mapaandar itong makina mo, pwede ka naman magdagdag. Ayan na, naisalin ko na yung 3 litro, kaya ugutin ko na itong dipstick. Siyempre, punasan ko muna yan. Tapos, isusuksok ko ulit itong dipstick. After ng ilang segundo, hugutin ko ulit itong dipstick para makita ko kung naka-level na siya. At dahil sa naka-level na siya, nasa pangalawang tuldok, ibig kong sabihin, or naka-full, ibalik ko na ulit yan sa dati niyang position. Tapos, pwede ko nang ilagay itong oil engine cap niya. Okay, start. May, pati. Hindi na. Nahihirap ko na ito. Ano na? Nakahilip na. Para kanina. Dahil ko na rin. Ang galing. At dahil nga sa hindi na pumapalya itong makina, tapos yung knocking nawala na rin, pati yung magaspang na andar. Punta na ako ngayon dito sa driver side para ma-scan ko nga itong makina ni customer. Baka makuha ko sa delete itong check engine niya kung ano pa yung lalabas na ibang problema. Sana lang para hindi na mapagastos itong customer, makuha ko lahat yan sa delete na hindi na magpapalit ng sensor or kahit anumang pyesa dyan. Nga pala, sa mga nagko-comment, huwag naman masyadong offensive yung pagsasalita nyo sa customer kasi hindi nyo naman alam yung pinagdaraanan nila. Sabi nga kung ano yung lumalabas ng masama sa bibig nyo, ayun yung pagkatao mo. Unang-una, kailan lang nabili ni customer itong sasakyan at wala silang alam sa history nito. Kaya huwag tayong masyadong mapaghatol. Alam nyo, mabuting tao itong mag-asawa at mapapatunayan ko yun sa mga anak. Maririnig nyo mamaya, marunong sila magpasalamat. Kaya yan ang patunay na mabuting tao itong magulang dahil naturuan nila yung mga anak nila na magandang asal. I-quick test ko na nga ito mga boss para malaman natin kung ano yung fault code niya. Ayun mga boss, may lumabas na isa sa engine control. Habang waiting tayo, i-shoutout ko muna si Macario Sampayan ng Tracy, California, USA. At yung bagong natututong magmekaniko, si Mark Anthony Mercado. Galing mo, boss. At yung mga bossing natin dyan, si Kasawag, si Robert Ralios, si Ferdinand Torres. At sa lahat ng viewers, maraming salamat sa inyo. Sana makasumpong lagi tayo ng awa ng Panginoon. Na iligtas niya tayo sa mga kapahamakan at kahirapan. Balik na tayo sa trabaho mga boss. Alamin na natin kung ano ang fault code na lumabas. Ayun, sa maruming langis nga yung pinanggalingan ng problema kaya nag-check engine. Pero nalinis ko naman yung camshaft sensor, pati yung solenoid valve niya or yung oil control valve. Kaya clearing ko lang itong fault code at ang lumabas, clear fault code successfully. O, tanggal na yung check engine, ibig sabihin. Pero patunayan natin. Check natin yung engine control. Scanning muna at ang result, kung makikita nyo, okay. Okay na, sir. Tandaan nyo mga boss, pag nagpa-scan kayo, pag may lumabas na fault code, hindi agad-agad may papalitang pyesa. Pwede namang i-delete yan, gaya ng marami ko nang ginawa. At may patunay naman yan sa mga video ko. Sabi nung nag-comment na mekaniko, bulok daw itong scanner ko. Sabi ko, okay lang, basta ang malaga, hindi ako bulok. Mamahali nga yung scanner mo, galing naman sa masama yung kinikita, wag na lang. Tapos ipapakain mo sa mga anak mo yung kinita mo, yun ang bunga. Kaya kapag nakapanood sila na may gumagawa ng mabuti, ang comment nila, gaya mo, panira. Kasi isa kinain nyo eh. Pa-start ko na nga itong makina. Oh. Okay na? Okay na. Thank you. Yun lang mga boss, pag thank you ni customer, biglang nag-check engine ulit. Taka po! Pero malaking tiwala ako sa Diyos na mawawala itong check engine dahil nga sa itong pamilya, mabuting tao sila. Hindi niya papayagan mapagastos yan. Biglang umilaw yung check engine. Oh.
Ganun talaga. Kasi nga, maraming problema itong makina ni customer. May mga naapektuhan dyan. Gaya nung matagal na pagpalya ng makina ni customer na nabasa ng ECU, tapos ngayon lang siya mag-check engine na pwede mangyari yon. Kaya kung pwede naman i-delete nitong scanner ko, madidelete yan. Alam niyo mga boss, kaya kumpiyansa ako na maaayos ko itong sasakyan ni customer. Ibig kong sabihin, mawawala yung check engine, pati yung pagpalya ng makina. Kasi yun ang sabi ng Diyos na hindi ko pababayaan na yung mabuting tao mahirapan siya ng husto. Siyempre may sakit na nga yung lalaki tapos mapapagastos pa dito sila sa sasakyan. Hindi naman ganun ng Diyos ano. Lalo na't mabuti kang tao, hindi kanya titiisin. Gagawa siya ng paraan para ito si customer may magamit na sasakyan pag nagpa-check up sa hospital. Kaya nga kahit sabi sa akin ni customer, tigilan ko na dahil nga sa pagod na ako, tapos gabi na, sabi ko hindi ko yan titigilan hanggat hindi nawawala yung paglabas ng check engine dito sa dashboard. Alam ko naman na natuwa na si customer dahil nga sa yung malaking problema nila kahit papano nabawasan. Pero mas maganda na pag umalis sila, wala na itong check engine. Ayan ang mga boss, kung makikita nyo, nasa quick test na ako at may lobas siya na fault code. Dalawa, dito nga si engine control. Alamin natin kung ano yan. Kaya pala mga boss, iklaro ko lang na hindi lahat ng fault code pwede mong ma-erase. Dahil kung talagang may sirang parts or sensor, hindi mo yan madidelete. Madelete mo man, babalik din. Kumbaga, check engine ulit. Kaya ito mga boss, meron siyang misfire. Pero nagpalit na ako dito ng ignition coil dahil nga sa palyado itong makina. Kaya ang gagawin ko dyan, pindutin ko itong clear DTC. At ang lalabas dyan, clearing fault code. Tsaka ngayon maglalabas ng result yan. Clear fault code successfully. Nabura niya. I-check natin yung engine control at kung makikita nyo, scanning na siya. Scanning, okay na. O di ba mga bossing, okay na? Kaya pwedeng yung check engine yan, mawala na rin dahil nga sa na-delete na dito sa scanner ko. Dahil sa okay na ito, pwede ko na ngayon hugutin itong socket wire ng scanner ko. Tapos, switch off ko muna itong makina, hugutin ko itong susi. Tsaka ako ngayon ibalik yan para mapa-start ko na itong makina. Yung starting, no? Ayan na mga boss, kung makikita nyo, napa-start ko na itong makina at yung check engine niya, wala na. Bukod dun, yung idle niya, kung makikita nyo, stable na, hindi na siya magalaw. Medyo tagalan ko ng pag-focus ng camera dito sa dashboard. Baka mamaya may lumabas na naman na check engine. Maganda kasi yung naninigurado tayo. Aircon na ba yan, ma'am? Naka-aircon na yan. May gamit ko ako. Walang lamig eh. Nakapindit mo is. Sige po, pwede niyo po lakasan. Pag gumana na. Apa. Gumana na. Okay na, oh. Aircon na yan, oh. Actually, yung one tsaka hanggang pump, isa lang yan. Ang ibig kong sabihin kasi mga boss, pag nag-on ka ng aircon at gumana na yung compressor, maglalabas na yan ng lamig. Tapos yung buga ng blower mo, ikaw na yung bahalang mag-adjust. Switch off. Aircon. Off. Makina. Start. Okay. Aircon ulit. Ano oras na? 9 o 9. Mas 9 na ng gabi mga boss, oh. Nandito pa rin ako. Pero mukhang okay na ito, wala nang lumalabas sa check engine. Okay. Ayan o, kung makikita nyo dito sa dashboard, wala na siyang check engine. Kaya malapit na ito sa katotohanan na malapit na akong matapos. Yung aircon. Bababa yung minor dapat. Kaya, okay na. Hindi na nagloko. Yung sensor na yun. Kaya pwede ko na ngayon ilagay itong, ano ba tawag dyan? Napakaliit naman kasi hindi ko matawag na engine cover. Para patay po yung makina. Parang spark plug cover lang ata tawag dyan. Sa paglagay naman itong cover, meron kang ilalagay na dalawang nut dyan na number 10. Siyempre, higpitan mo ng maayos para sigurado ka na hindi siya matanggal or mawala. Paalala ko nga pala sa mga viewers ko na maging updated kayo sa pagpapachase oil ng makina nyo para hindi nyo maranasan yung mga ganitong problema na bukod sa naabala na yung araw nyo, mapapagastos pa kayo ng walang kalaban-laban. Ay, maglilo na tayo. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ibaba itong hood niya. Hindi
Thank you so much po. Thank you so much po. Maraming salamat din sa inyo. Start mo, sir. Start mo. May gamit pa po pala dito kaya Ray. Ay, yung nga pala. O di ba mga boss, pag naibaba mo na itong hood, mas wala na kayong maririnig na ingay or lagitik dito sa makina. At ito lang yung ikinatutuwa ko dito sa makina ni customer eh. Kung mapapansin niyo yung makina, oh, ang tining ng under niya. Kaya tama rin naman yung customer na baka magawan pa ng paraan, magapit pa nila ito hanggang sa magkaroon sila ng budget. Sige po. Ma'am, thank you po. Babay din at maraming salamat sa inyo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!